may sabi na nga ang House sa Kongreso at ito po'y tinanggap namin at bibigay namin ang SALN ni VP Sara. Kami po ay may sabi na rin na binibigay sa House tungkol po sa SALN ng isa sa mga empleyado ng Congress, ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang sampina na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin pa sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang sampinang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. May rason po ba yung House kung ba't sila tumanggi at meron mga official na tumanggi? Wala sa akin, wala hong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa sampina ng Ombudsman ay sampina po ng batas. Pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga SALN. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang SALN ng 10 taon at kung gaano katagal man sila sa Kongreso. Ombudsman, may naisip ba kayong reason kung bakit ayaw i-provide ng ibang lawmakers yung SALN nila? Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Anyway, in the same light, no, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Ayan nga. Nakita nyo ang sinasabi ni Boying, ang kanyang face reaction, ang kanyang salita. Siya po ay galit na. Siya po ay galit na dahil hindi daw po o ayaw daw po ibigay ang mga salin. Ang salin ng mga congressman. Ay meron daw siyang ipapasipena na tao na empleyado ng House of Congress. Nako. At pag hindi daw po sumunod, pag hindi nag-comply, ay meron na tang gagawin. Kumbaga, kamay na bakal ang gagawin ni Boying, sabi niya. Base sa kanyang pananalita. Para siya ay gagamit po siya ng bakal, kamay na bakal. Para lang mapasunod itong sinasabing tao. Para daw makuha, may submit sa ombudsman itong salin ng mga congressman. Wow, palakpakan si Boying, palakpakan. Okay? Nabanggit pa ni Boying, plano daw nilang kasuhan ng plunder itong si dating House Speaker Martin Romualdez at si dating Senate President Jesus Escudero. Okay? Alam po ninyo mga kababayan, ako po ay duda. Ako po ay duda na seryoso ito si Boying, bagamat sa kanyang
mukha at kanyang sinasabi ay seryoso, pero yung action ang aking binabantayan. Doon po ako duda, mga kababayan. Kumbaga, para sa akin, no, ito ay aking opinion lamang. Ha. Para sa akin, ang paniniwala ko, ito po ay isang optic. Propaganda lamang. Oh. Propaganda lamang ni Boyeng. Para kunyari, may pakita sa taong bayan na siya ay seryoso, galit. Galit ang ombudsman. Seryoso ang ombudsman, kumikilos ang ombudsman. Para panagutin ito mga tao na involved di umano sa corruption. Yan po ay aking paniniwala. Kasi nga, base po sa mga ating previous na mga nakita dito sa galaw ng ombudsman, galaw ng Malacanang, siyempre di ba, ang ombudsman po ay yan po ay bata. Ang namumuno po sa ombudsman ay bata ni Pangulo Marcos. Okay? At sa mga nagdaang mga experience natin sa Malacanang ay masabi natin na sila po ay magaling lamang sa nyaw-nyaw. Magaling lamang sa nyaw-nyaw. Okay? Pero kulang sa gawa. Okay? Kaya ganoon din po ang ating paningin sa ombudsman, sapagkat ang ombudsman po ay bata ng Malacanang. Sa ating pakiramdam, kasama po ang ombudsman sa pagtatakip sa mga tao na kaalyado ng Malacanang. Yan po ating pakiramdam eh. Kaya hindi po tayo masisisi ng gobyerno, no? Kung ganun po ang ating pakiramdam sa kanila mga galaw. Optic. Kunyari galit, seryoso sa mga sinasabi, pero titingnan nyo, abangan ninyo ang resulta ng kanilang mga sinasabi. Doon po tayo magbabase. Okay? Mga kababayan, magandang araw po muli sa inyo lahat. Welcome. Welcome sa Robert Double B. At ito pala mga kababayan, meron kasi tayong ipi-play video no? Ito pong video na ito ay mahalaga, no? Mahalaga na mapanood natin sapagkat dito po sa video ito ay napakaganda ng mga usapan. Napakalinaw. Okay? Sapagkat itong video ito no, ay maghatid ng kaalaman, maghatid ng kaliwanagan sa atin, lalo na doon sa mga tao na walang alam pagdating sa mga sinasabing confidential fund. Informante. Paano ba ginagamit ang confidential fund ng ating gobyerno? Dito po sa video ito ay mahalaga, no? Sapagkat marami po tayong mga kababayan na hindi nakaunawa, hindi naintindihan itong usapin sa confidential fund, lalo na kay BP Sara. Kasi dyan sa House of Congress, tayo po'y ginagawa nilang mangmang. Pinapalitaw po nila na ang confidential fund ni BP Sara ay ginamit, merong hindi tamang paggamit. Yan po ang kanilang ano sa atin ang kanilang mensahe na gustong iparating sa atin. Okay? Kaya doon po sa mga tao na hindi po maalam o walang alam sa paggamit ng confidential fund, yung sinasabing mga aliases, dito po sa video ito ay magkakaroon po tayo ng kaliwanagan, kaya mahalaga po ito, no? Kaya ito pong dahilan kung bakit natin ito sinir. Okay? Dahil dito po malinaw, dahil ang mga tao rito na nagsasalita ay masasabi natin na mga eksperto sa usaping confidential fund, sa usaping intelligence. Okay? Dito po mga kababayan na ito po ay sa pangunguna ni Mamalo Tikia. Mamalo, pakipahiram muna ng video mo Gusto ko lang i-share ito sapagkat napakaganda, no?
topic dito. Ito po, mga kababayan, na hindi na po ako mag-i-interrupt, no? Para dire-diretso ang topic, ang panonood ninyo, no? Para mas malinaw, okay? Para mas malinaw ang inyong makukuhang kaalaman dito sa video ito. Okay? Kasama din natin mula sa MNLF. Yes! Nabibigyan ba kayo ng pera? At meron din tayong kasama, syempre, mula sa PNP at sa militar. Sila magpapaliwanag kapag dumapo at dumaan sa inyong palad ang pera mula sa CIF, paano ninyo dapat ito gastusin? Paano ang documentation na required sa inyo? Ano ang dapat na i-report ninyo sa head of agency kapag ginastos niyo ito? At ano dapat ninyong i-disclose na information? Advisable ba na mag-disclose ng napakaraming information para lamang pumasa sa Commission on Audit? Yun po ang tanong na masasagot natin ngayong araw na ito dito sa ating episode 2, dito sa Talakayan, sponsored by UP United People's Initiative, dito sa tungkol sa impeachment proceedings ni Office of the Vice President Sara Duterte. Yeah, buddy. See you, folks. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ito po ang Talakayan ng Taong Bayan, panimula namin programa patungo sa People's Tribunal na aming sisimulan rin sa susunod na linggo. Ito po ay paraan namin para mapalinaw ang mga issues na bumubuo sa issue ng impeachment, both sa ating Pangulo at sa ating Vice Presidente. Ngayon po, dito sa dalawang editions natin, pag-uusapan po natin ang dalawang bagay na napaka-importante. Yan po ay ukol sa confidential fund, ang paggamit niyan, ang proseso, at bakit mahalaga na maging sikreto ang mga panuntunan sa pag-aalam kung sino yung mga pangalan dyan sa mga tao dyan sa pangalan na sinasabi. At ang pangalawa ay pag-uusapan po natin ang bank secrecy. Pero bago po natin puntahan yung mismo nating talakayan, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking mga kasama dito. Medyo mga controversial ho sila, pero talagang sikat na sikat at alam nila ang kanilang sinasabi para mapaliwanagan ang taong bayan dito sa issue ng confidential fund, ang pag-handle ng mga aliases, bakit hindi mo pwedeng sabihin, ang proseso niya ang confidential fund, at iba pang mga issues na tungkol dito. So ang kasama po natin ngayon, tatlong magigiting na mga maginoong mga Pilipino. Unang-una po sa aking kaliwa ay si Attorney Melchor Magdamo. Nakukilala po yan dun sa mga involved sa eleksyon. Nakikita natin si Attorney Magdamo, nagsimula po ang karir niya sa COMELEC ng 2008, pero naging controversial, naging whistleblower ng 2010. Tapos, dahil siya'y naging whistleblower, ay nailagay sa floating status ng 2022. Kung kaya't minarapat niyang mag-resign at maging advocate at tumulong dito sa usapan natin ngayon. Ang aking nasa kanan naman ay hindi na iba sa inyo, si Ka Eric. Medyo makulay ho ang buhay nito. Talagang revolusyonaryo since nung estudyante pa lamang, pero bakit ho napaka-importante siya sa usapang ito? Abay, dati ho siyang operative ng CPP, NPA, NDF, no? Sa Western Visayas at sa Panay Island. Yun ay sa ilalim ng CPP Regional Urban Party Committee ng Panay Island, Western Visayas. Pero hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan, si Ka Eric po ay graduated twice as class valedictorian sa elementary at high school education and was consistently an honor roll and dean's lister sa university sa West Visayas State University sa Iloilo City. Nakita po nyo doon pa lang sa recruitment, kitang-kita, bakit si Ka Eric ang pinili? Bakit siya ang recruit?
dahil na ho doon sa kanyang academic performance at excellence, no? At makikita natin dito doon sa kanyang pagiging operative ng CPP, NPA, NDF. Kasama po siya sa mga urban operations, armed operations, infiltration, napakagaling ho niya. So si Ka Eric was deployed ng CPP National Leadership sa National Intelligence Unit. Tamang-tama po na resource person natin ukol sa usapin ng confidential fund, no? Ang susunod po ay si Dato Alan na bukod tangi, isang kaibigan nating Muslim at representative ng UPI Mindanao, no? Si Dato Alan ay kasama sa MNLF. Tama Dati po? po tayong member ng secretariat ng yumaong Vice Chairman Gonzalo Japar in Political Affairs. Okay. Ako, napakahalaga ho noon pag ikaw ay vice chairman sa political affairs. At yun hong sinabi niyang dating pinuno ay napaka-controversial niyan pag pinag-usapan natin ang mga issues na involve ang Muslim Mindanao Yes po. at ang ating national government dyan sa peace process. No? So simulan po natin ang talakayan. Pag-usapan ho muna natin yung Confidential and Intelligence Fund. Bakit merong ganon? Para saan? At ano ang proseso? Kasi bumabalot dyan yung Joint Memo Circular ng 2015 na pag 33 pahina po yan, no? Inyong pag-aaralan, napakadami ng bawal, napakadami ng definition of terms. At ang kalakip po dyan ay ang mga forms para mo gawin yung iyong quote-unquote liquidation na mapapatungo doon at papasa sa COA. So simulan po muna natin siguro, Attorney Magdamo, paano po yung Confidential and Intelligence Fund sa usapin ng threats sa lipunan? Siguro po, babalik pa tayo sa mas maaga sa 2015 dahil 90s pa yun meron ng confidential fund. Intelligence funds ang tawag. Ang tawag, natin. yes. Na naging confidential intelligence fund, tapos naging confidential fund. Noong panahon na yung buhok ko ay kakulay pa ng buhok ni Harold Respicio at kamukha ko pa siya noon. Nagtrabaho po ako sa isang tanggapan na kung tawagin ay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Yung pinakaunang-una na, kumbaga, meron kaming database na mga rebelde, kutulad ni Kaherik at saka si Dato Alan, no? At yung mga computers namin doon, yung may disket pa ng ganyang kalaki na sinusubukan pa ng, kung naalala nyo, ganun pa yung computer noon. Ngayon, ganito na lang siguro masyadong legalistic kung yung mga forms na yan. Isipin nyo lang, halimbawa, kapag yung pasyente ay nagkonsulta sa isang doktor, may sakit, halimbawa, Dr. Malo, ako yung may sakit, kinonsulta ko, diniagnose ako. Pwede ba niyang i-chismis yung diagnosis niya sa sakit ko? O kundi, nagkumpisal ako, halimbawa, imam si Dato Alan, nagkumpisal ako ng kasalanan ko. Pwede ba niyang ibulgar sa buong mundo yung sino mga binabae ko, o kung gano'n. Gano'n yan, sa Katoliko naman, confession ka, gano'n din, no? May mga confidential na bagay. Tapos kapag pinopondohan mo yung rebelde na sumuko, at binibigyan mo nung araw 8,000 lang naabutan ko pa yan na wala kang sinorender na barrel, wala kang sinorender na kahit ano. Lumalaki yan depende sa sinorender mo Pwede bang sabihin mo, sumurrender to yung isang si Katotoy diyan na at nabigyan natin ng confidential fund. Dati nung ako po ay nagtrabaho sa OPAP, merong nag-leak na confidential fund. May umaepal na gusto niyang patunayan sa Pilipinas na wala nang problema yung peace and order at meron ng peace, pwede nang isiwalat kung sino yung mga subuko. At yung nag-leak ay yung tungkol kay Leopoldo Mabilangan, a certain Ka-Hector. Ako po yung nagtatago ng na yun, ng data na database yun. na yun. Noong yung boss ko kasi noon, hindi niyo siguro naalala, yung Heidi Yorak, isa yung matapang nung araw yun. Nung pinolitika siya at inalis siya doon at nagkaroon ng bagong boss,
kinuha ng bagong boss yung confidential data at nagyabang dahil tatakbo nga naman sa Senado. Sabi na, okay na, may peace talks. Pumunta sa Utrecht sa Netherlands at binigay yung data. Ang listahan. And exactly 32 years ago yun. So, Attorney Gamo, bawal na ibigay ang listahan? Bawal sabihin ko sino ang State rebelde. secret yun. State secret kung sino yung mga rebeldeng sumuko dahil binigyan mo ng pondo eh. Yan ba yung tinatawag na dapat may order of battle na ilalagay doon sa plano para kakumuha ng pondo ng confidential fund? Dati wala pang ganun eh. Wala pang Wala ganon. pang ganun eh, yung mga So, order. dati, listahan lang. Listahan lang. Oo. Puro ano lang. Based on intelligence. Based on intelligence. Tapos kahit yung alias, kailangan pinapalitan yun. Bago mo dugtungan yan, si Ka Eric ba wala sa listahan mo? Hindi kayo nag-abot. Kasi Bisaya sa akin yung Pero kung ganun pa rin yung tradisyon, si Ka Eric nandun sa listahan. Oo, nandun. Si Ka Eric, ano ang alias mo noon? Ay, ang dami po naming alias nung kami sa CPP, NPA, NDF kasi we live by the codes. At nung kami ay nasa side ng government, nag-aalias pa rin kami kahit kami ay naging recruited na as state agents for the government. So may handler ka. May handler kami niyan. So again, para ka malagay dun sa listahan, may intelligence report, tapos pag nakuha na siya doon, may mag-handle ng kaso ni Ka Eric. Ano ba? Delikado kasi yan, Professor Malone, mga kababayan. Kung ang confidential lists ng mga considered to be informants or intelligence assets or agents, security agents ng government na nanggaling sa kabilang side, meaning naging kalaban dati ng gobyerno, either sa Muslim movement ng mga rebelde o kaya sa communist terrorist group na dati tinatawag yan na, tama ka, may order of battle. At ngayon tinatawag yan na PSR. So yung order of battle ng PNP, ng AFP, Yun. ng intelligence community, isang listahan yon. Nakalista yon ang mga targeted individuals and leaders. Para ka mapunta doon sa listahan na yon, medyo nasa taas ka na ng pecking order ng leadership. Ibig O sabihin, active ka. aktibo ka at mayroon kang katungkulan. At ikaw ay tinatarget ng government for neutralization yon. Ang neutralization po doon sa sinasabi, either mahuhuli ka, makakasuhan ka, or mapaengkwentro ka. Okay. So yun po, dinaanan po namin yan dahil ang buhay ko po, nung ako'y nasa CPP, NPA, NDF, ako po ay naging bahagi ng National Intelligence Unit, National Department ng Intelligence ng So NPA. para kang Nika. Oo, ng NPA. So yung trabaho namin, gumagamit talaga kami ng alias para itago yung aming operations. So yung confidentiality niyan, kapag kami tumawid doon sa government side o kami na-recruit, for my part, i-confirm ko dito sa talakayan ng taong bayan, at kinwestiyon ito sa akin sa Senate dati. Dahil hindi ko inamin na nahuli ako eh. Hindi ko rin inamin na nag-surrender ako, but I was captured. So may mga ganon. Secretly nahuli ako, nahuli yung unit namin sa Tagaytay. At hindi ko na mabanggitin anong unit ang nakakuha sa So may akin. operation. May operations kay Ka Eric. sa aming unit, sa National Operations Command ng NPA. Pero Eric na ang ginagamit Hindi mong... pa, Rex ako noon eh. I was Rex. Yan yung parang Grace Piatos. Oo, yun. Ako ay si Rex. Okay. Pero ang Eric po, yun ang equivalent ng Grace Piatos kasi government side yun. Nung okay, nasa CPP, okay. NPA, NDF ako po ay si Rex, si Jing, si Johnny. So, Ang yan dami mga- mo namang mga ka. iba-ibang lugar kasi ang aming So dinideployan. paglipat mo ng lugar, Nag-iiba ka ng pangalan. Yeah. Sir, kayo, Dato Alan, ganyan rin ang naging buhay nyo. Hindi naman po. Kung ano yung pangalan mo sa umpisa, So, Dato Alan. halimbawa, Dato Alan, o nag-umpisa ka na may bago kang pangalan, yun na yung gagamitin mo hanggang Sa sa... operasyon, hanggang mahuli ka. O hanggang Kasi- mag-surrender ka. Okay. Oo, magkaiba kasi sa NPA, Magkaiba. Mamalo. Magkaiba Oo. sa... We hide our identities. Sa Muslim, Hindi po namin tinatago ang identity. may yabang pala talagang matatapang, no? Oo, bakit, sir, may difference na ganon? Bakit hinahide? Bakit ang iba hindi? Kasi lumalangoy kami sa mga urban operations. Dahil So we ikaw need nga pala we yung need to urban. disguise. Oo. We need to have cover.
Oo. Kaya walang red tagging dahil ang ginagawa talaga namin para hindi kami matukoy ng mga CPP, NPA, NDF kami, nag-iiba kami ng pangalan, nag-iiba kami gumagamit kami ng alias para maka-infiltrate sa schools, maka-infiltrate sa organization, makalangoy kami sa urban operations, hindi kami matutukoy na mga komunistang terorista kami. Okay. So iba sa kanila, hindi nila Iba ginagawa naman yon. kay Dato, no? Oo, magkaiba yung mode of operations namin. Opo. Malaki ang pagkakaiba nun kasi sa amin, pag pumasok ka sa struggle, may guidance din kami na sinusunod, yung Holy Quran at saka Hadith. At nakasaad po dyan kung sino ka, ano ka, at kung saan ka nanindigan, yun ang Paano kayo pangangatawanan po. rini-recruit? Minsan po, dahil po sa hindi lingid sa ating kaalaman na kung ano ang nangyari sa mga Muslim sa Mindanao. Doon sa lugar na yan, pag may nangyari... Yung iba po, hindi na nire-recruit eh. Kusang sumasapi sa Kilusan. Okay. Dahil andun sa loob yung hinanakit na habang sumasariwa sa isipan nila yung katulad ng martialo. Oo. So, hindi na po kailangang hikayatin Oo. na sumapi sa samahan. sa samahan dahil kusa pong Sasama. sasama. Okay. Kaya Professor Malone, madugtungan ko lang, we try to understand the Bangsamoro problem and Bangsamoro struggle nung nasa NPA, NOC po kami. We try to talk to them. Merong gano'n Informal na tactical alliance. nagkakaroon kayo ng... Yung NPA Oo. and the CPP. Pero wala tried- kayong Hindi kami... tactical operation na Mayroong mga magkasama. magkakasabay, nag-aaral kami noon. Kung anong taktika nila. Kasi Oo. magkakaiba, guerrilla warfare Oo. yung sa CPP, NPA. Pero during that time na nasa NOC ako, inabot ko pa yan na nakikipag-usap sa ilang top leaders nila. Pero magkaiba ang approach. Okay. Magkaisa ng paniniwala na dapat baguhin yung pagtrato sa Bangsamoro people, yung oppression nila. Pero magkaiba kami sa ideological perspective. Okay. Kasi Marxist, Leninist, Maoist kami. Oo. Yun yung difference. Yung magkaiba Siya talaga yun. talagang- So magkaiba din ang mode. Oo. Kaya kami gumagamit ng alias to cover. Okay. Kaya yung binabanggit ni Atty. Magdamo, tama po yun. Yung panahon ng unang mga pagbubuo ng peace talks, yung binuo ang tinatawag po na The Hague Declaration, tsaka yung Utrecht Agreement, ay kasama po doon ang mga pagbibigay ng safe conduct passes at pagbibigay ng aliases. Dapat Okay. tinatago yan para ma-protect kami. Okay. So, balik tayo dun sa confidential fund, no? Dati, sinabi mo, Attorney Magdamo, na isang pondo lamang yon na intelligence fund. Tapos nagkaroon ng confidential at intelligence. Ang confidential ngayon, defined as paggamit ng pondo hindi sa intelligence na PNP, DND. Ano ang difference ng confidential at intelligence? Yung intelligence more on the military side yun eh. Pagka napupunta sa civilian, doon na nakakaluan ng confidential. Ang naalala ko doon, dati kasi yung nagne-negotiate sa ang tawag sa inyo, Southern Philippines Autonomous Groups. Yes. Ambassador Manuel yan, General Manuel yan, na kasama ni Ramos, na President Ramos. Sa naman, sa ideological groups, ang tawag sa kanila, ideological. Si Ambassador Howard D. Tsaka si Aping Yap. Ayun, si Aping Yap, si Congressman of Tarlac. Tarlac. Tapos, noong nasanay muna sa naunang intelligence sa military side. Pero habang nagkaroon ng konting problema sa intelligence fund noon dahil yung tuwing may magso-surrender na kunyari barrel, usually talagang bulok na tapos ino-overprice. Para yan yung pamana. Pamana. Yan yung pamana. At saka ngayon yung surrender ng mga baril na decommissioning. Decommissioning. Ang daming fake rebels. Ngayon, Oo. decommissioning. Ngayon, decommissioning. Oo. So ngayon, medyo nagalit si President Ramos, no, medyo nilipat unti-unti sa OPAP. Oo. So nagkaroon ng confidential. Okay. Pero may listahan yun, Ma'am Malo, Intelligence fund. May mga listahan yun sino ang mga NDF leaders, mga Communist Party, and then may listahan din yun sino mga nag-side na ng government. Ngayon, pag i-leak yan sa amin balik, ay magiging target yan para sa amin. Ang tawag dyan, SO. Pag sinabi mong ilik, kunyari, sa usapin ng impeachment ngayon, gusto nilang makilala si Grace Piatos. At kung sino-sino pa yung mga pangalan, biro mo, tiningnan sa PSA, kung may ganong, yung aksaya
ng pagtingin sa mga public record. Actually, na alam naman kabubuhan natin. yun, Ma'am Malu, eh. Oo, di ba? Alias nga yun eh. Kaya nga, pinag-usapan natin, ba't nag-aalyas? Kahit si Dato Alan. Dato Alan, sinabi rin na sila hindi masyado sa alyas, no? So, yun yung pagkakaiba. Pero, kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yon sa confidential fund? Ako, makakasite ako ng actual example na nag-leak at pinatay yung Si Leopoldo si Mabilangan. Ka-Hector. Oo. Paano na-leak? Yung kinuha nga. Ito, no? Unang-una, yung boss ko, Oo. Heidi Orak, doon ako nagre-report. Oo. Hindi niya nililik. Tapos, pinulitika siya dahil medyo sumisikat siya. Ang nangyari, tinanggal siya. Oo. May pumalit. Siguro wag nang banggitin. Banggitin, No? oo. Matagal na rin naman yun. So, may access na siya sa datos na yun. Balak tumakbo. Dumakbo para sa Senado. Kasi Senado. Oh, yan, politiko na naman ha. Sa Mukhang kilala national ko yan. security, parang kilala ko rin yan. dumalo sa Netherlands, Oo. nakipagtsikahan with Joma Season, rest in peace, no? Nag-leak sa all the way kay Joma. Pinakita niya Exactly yung 32 years. Kasi today is March 25 eh. Oo. 32 years ago, Pinatay si March Mabilangan. 25, 1994 po, tinorn over. Tapos, Paano yun nakita ng mga leadership? Yung mga pangalan? Minarkahan yun, Mamalo. Paano nila napipili sinong gagantihan? Hindi nila confirm na si Mabilangan was cooperating long time ago With the government? with the government. So, nakita yun nila Joma Season ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines that Mabilangan was instrumental in exposing the Red Scorpion Group. The Alex Bongcayo Brigade. The kidnap for ransom operations. So, and delikado talaga. Delikado yun. So, yun pala, naglilik na yun. So, dinisisyonan yun ng Central Committee nila Joma Season na targetin siya. Even ang pagpatay kay Romulo Quintanar, the former chieftain of the NPA, was a leakage that he was handled by ISAF or he was part of the PNP-IG program nila General Bogie Mendoza. Oo, lumabas yun sa amin. When I was with the NPA, priority yun. Si Quintanar, si Tabara, si Rick Reyes na consultant ngayon dyan sa Pasig, tsaka si Nilo de la Cruz. Tatlo patay doon. O di si Rick na lang ang Si Rick buhay. Reyes nandyan sa, si yan yung Nilo de la tumutulong Cruz, I think hindi sa nakabot. mayor ng Pasig. Si kay Vico Soto, I know him. So, nang mag-leak yun sa amin, the order came from Netherlands, kina Joma Season. At ang nag-execute, National NPA Operations Command. Si Quintanar So na-execute may decision Sa Central Committee. sa Central Committee, ibababa sa sa NPA, nasa ground, National Military Commission. tapos liquidation. Papatayin talaga. On the spot. Oo. in just 1 week, pinatay. Yun ang sinasabi niya. Kaya hindi nila naintindihan ito, Mamalo, na ganun po kabigat. Yun, nang ma-expose ako na si Eric Almendras pala, si Jeffrey Celis, kasi boses lang ako dati. And I only limited lecture lang ko sa military intelligence. Pero nang makita nila ang mukha ko that I was the resource person sa pag-create ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, tinarget ang pamilya ko. So, ngayon, ibig mong sabihin, meron kang bounty sa, Ang tawag dyan sa NPA, SO, Standing Order. So, meron ka. Oo, papatayin ako. Dahil alam na nila kung sino. Bakit ka naman pumunta sa side ng gobyerno? Na-captured kasi ako. Yun, yung kaninang mo kwento. So, that was 2008. Na-captured ako, and then hindi po sinabi na na-captured ako. So, it's somehow complicated. Ang tawag dyan sa intelligence project, alam ng mga resource persons yan sa intelligence, na-reproject ako. The NPA believed that I was still part of them. Parang sa normal na linggo, double agent ka. Nag-double agent. Yeah. So, I was already operating as the NPA National Operations Command sa intelligence while I was already recruited and captured. So, bahagi ng mga trabaho ko ay nagre-report ako sa Hindi ka isang unit. natatakot ngayon? No, ngayon natatakot syempre kasi kilala na nila ako. And these are already court records. Tinatanong na yan sa akin sa korte, bakit ka iba yung testimony sa Senate, iba sa court? Because I was not inclined to expose kung ano talagang ginawa ko.
So Kaya- until now, hindi ka pa rin nag-expose ng, oo, ako Yeah. si Ka Eric, pero Oo. lahat na nangyari sa buhay hindi ko. ko pwedeng expose. Oo. Halimbawa, paano namin Yun yung national security aspect. paano namin in-infiltrate ang ISAF? Oo. So sa NPA side yun. ikaw So paano ko in-infiltrate naman ng NPA para mag-leak sa Mahirap gobyerno? itong ating Mahirap guest. yun. Oo. So, diyan pumapasok ang kahalagahan kung bakit ang paggamit ng alias ay hindi pandaraya. Yan ay Oo, protection. yan, hindi pandaraya, proteksyon sa Protection. gustong tumulong Sa sa gobyerno. gobyerno. Dato, ikaw naman, anong storya mo? Hindi ka rin natatakot nung ikaw kasama na sa mga rebelde at nakikipag-away? Sino ba naman di matatakot? Oo. Pag sumabak ka sa gera, Kasi kayo, wala kayong protection, wala kayong alias. Kasi yun yung mandato din sa amin na pag sumapi ka sa samahan, kung sino ka at ano ka, Oo. doon ka. So wala tatayo. kayong worry na biglang may listahan ng MNLF na ngayon hindi pa tapos yung peace process natin, hindi magkaintindihan kung itutulay o ano. So wala kang ganong katakutan na maging Grace Piatos. Lahat po ng sumasapi sa Mujahideen, pagdating po sa doktrina ng Islam, yun yung nakalaan ng buhay mo na handa kang mamatay. So wala kang iniisip na matatakot ka, mahuli ka, isang karangalan sa isang sumasapi sa kilusan ng Bangsamoro, o maging nung MNLF pa at hanggang ngayon naging MILF is mamatay ka ay parang yung mamatay kang isang sahid. So sa taong bayan, kita nyo ang dalawa nating ehemplo, isang Muslim na dating Mujahideen, ngayon balik loob at tumutulong sa peace process, at isang sa CPP-NPA na talagang operational hanggang sa ground level, may alam siya, tumulong sa gobyerno, pero na-recruit. Bago tayo tumalon dun sa anong nangyari dyan sa operation na yan, bakit ikaw na-recruit? Ng NPA o ng Ng government? NPA. Ay, Kasi sinabi mo na yun sa gobyerno eh. Oo, na-captured ako na-capture ka, di ba? Sa NPA, with that sterling academic record when you were a student, bakit ikaw? Tinarget talaga yun nila at standard sa pagre-recruit yung may leadership at may influence sa schools. Nasa community, sa eskwelahan, Oo. Naging student inaalam council nila. ako, Oo. nag-editor, at naging leader ng maraming organisasyon. Oo. So targeted ka kaagad. Kung matalino ka, marunong magsulat, marunong magsalita. May command ka sa estudyante. Sa tao, oo. Yan ang pinaka-priority. At yun ang nangyari sa akin. So kailangan ng proteksyon ng eskwelahan? Oo, dapat. Tama lang Against ito na the may recruiters? Yes, kasi hindi namin sinasabi kaagad ng mga nag-recruit sa akin na mga NPA connected sila. Oo. So ang pakilala nila, College Editors Guild of the Philippines. Naku, maraming magagalit Oo. sa iyo dahil maraming Yun mga ang unang organization. galing kwan. Oo. CGP. Oo, CGP. And then nag-NUSP. Oo, National yan. Naku, yan Youth ang mga Student- hotbeds ng Yes, recruitment. then nag-LFS. Oh. And then, nag-anak bayan. Hindi ko na inabot ng Kabataan Party, nag-NPA na ko eh. So, ibig sabihin, noon ko lang na-realize na yung mga kaharap ko pala, mga kadre ng CPP, NPA, Nung NDF. una, hindi mo nararamdaman na Kasi kadre? student leaders din sila. Oo. Then, mga nakapasok sa So, ang schools. babata, matatalino. Yes, I was yung 18 years old. kinabukasan ng bayan natin, Correct. na andon. Yun po ang Parehong napakadelikado. kina Oo, dato. sa kanila bata rin. Bata rin. Matatalino, magagaling, articulate. Grabe talaga ang recruitment Grabe. nila. At ang nakakatakot ngayon dyan, kasi parang pinapalabas nila na itong mga Maria Grace Piatos names na to, yung mga alias na to, ay parabang ito ay mga pangalan na pinagkapirahan. Hindi po ganun. Ilalagay natin sa konteksto, Professor Malo, mga kababayan, na ito po ay usapin ng buhay at kamatayan. Yung pagtataya namin ng pagtulong sa Estado, sa gobyerno, at yung pagtawid namin sa pagiging kalaban ng Estado at gobyerno was a very painful and serious decision. Malikot lang ang isip ko. Bakit ka kinakasuhan ng gobyerno ngayon? Iyon nga ang masakit eh. Oo. Kung hindi lang siguro buo sa puso ko ang pagbabago, at kung katanggap-tanggap pa ako sa NPA, baka tumawid ako ulit. Ganon? Oo, kasi hindi ko matanggap na yung gobyerno na tinutulungan ko, na mabuo, na maging matino, at maging tagapagtaguyod ng kanyang mamamayan,
at mababago at marireforma yung gobyerno na humahabol sa akin. Na dati kong nilabanan. Dapat namang labanan talaga, pero hindi sa pamamaraang dating alam ko. Mapayapa ng gusto ko. Pero ang kaso ko kaliwat kanan. 3 inciting to sedition, 2 cyber libel, may kaso pa ko sa mga komunistang kasama ko. 8. So hindi ko alam kung bakit ko to tinawid, pero naniniwala ako, Professor Malo, that this is the most opportune time na ipakita na kahit maipit ang sitwasyon natin, there is still hope to reform the government. Na hindi madugo at Okay. hindi marahas ang Sige, pamamahala. sige. So, attorney, nung pinatay ngayon yung Si nasa Kahektor. listahan mo, ikaw ba, sa nangyayari ngayon, pabor na i-release lahat yung listahan na yan? Against ako sa i-release yung listahan ng mga informants na nagbibigay ng information sa government tungkol sa ideological insurgency. Kasi nga yung nangyayari, yung actual example na binigay ko, from the time na tinorn over ko yung, disket pa lang nun, disket. Di March 25 yun. March 29, anniversary ng NPA yun. Anniversary. Nagpuputak-putak na si Joma Sison doon sa Netherlands. Puro fax machine pa yan. Wala pang email nun, wala pang Facebook nun. And yet, ganyan kabilis mag-travel yung information. Tapos April 3, which is barely a week from the time of the turnover of the confidential information, nagninong sa kasal si Kahektor sa Santo Tomas, Batangas. Doon siya Tapos, Oh, vivid pa sa'yo. in broad daylight, seven men na Armed. arm na. Talagang durog na durog yung katawan ni Easter Kahektor. Sunday yun eh. Easter Easter Sunday, April Sunday. 3. Tapos lumakad lang na parang walang Opo. nangyari. Parang wala nangyari. Talagang brazen, broad daylight. Broad daylight. Walang nagawa ang kalakasan ng ating depensa ng pulis, ng militar. Walang nagawa. 2 days later, nag-press con pa si Roger Rosal. Si Roger. Na nagre-rejoice sila. Na So talagang pinagyabang pa inadmit nila. nila na- Pinagyabang pa nila na pinatay nila So si yan ang chances na pag reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari, baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Iyaan ba ay lalong lalakas ang puwersa ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na ginagamit. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yun, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Yun ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Tapos bibilangin mo na lang upon release, bibilangin mo na lang ang number of days. At buhay pa yung urban hit squad na pwedeng... Nag-split yan kasi Professor Malo, no? Noong 1992 hanggang 94, 95. Yung Alex Bungkayaw Brigade, nag-split yan. Kasama yan doon sa grupo nila Popoy Lagman, Nilo de la Cruz. si Popoy Lagman, hindi ba yan? Hindi NPA eh. Hindi NPM. Internal you squabbles mean? nila. Arturo Tabara dyan sa may SM Fairview, dyan sa Binira. Si Quintanar sa Kamamesha Restaurant sa Circle. And then si Nilo de la Cruz, hindi ko alam kung suspended ang order, ang standing order. Si Rick Reyes lumalabas, hindi siya nagtatago, so baka na-suspend. 4 yan top priority dati. Quintanar was assassinated by the CPP, NPA, NDF because of the leak of information that he was the one in charge to assassinate Joe Masison. Kulik. Galing sa government. Kilala din namin. Hindi ko nasasabihin, nag-retire na siya. Mataas na posisyon sa government. Ngayon? Noon. Noon. Sa intelligence sector din. Kasi bumibili din kami noon ng impormasyon eh. Ang NPA bumibili ng impormasyon sa gobyerno. Para malaman kung sino yung bumabaliktad sa kanila. Yes. Yan ang binabanggit ni Atty. Magdamo. Kaya delikado po yung Mary Grace So Piatos ang na issue. listahan binibenta? Para Pwede. rin pala yung maleta, no? Oh, ganda ng Okay, oo, di ba? Kaya, from the security angle, may problema talaga yan. Ang Hilo Garci, binili Yes. namin yan before pumutok ang Hilo Garci. We know na may Hilo Garci. Oo. We bought Hilo Garci for 300,000 pesos. From the administration. Sasabihin ko na, from ISAP. Oo. From MiG-21. Oo. MiG-21 is a special unit of ISAP. Oo. Hindi ko na dadagdagan. Wag mo nang dagdagan at baka hindi nang matapos ang ating show. Dito naman ako kay kay Tato ang Alan. Sir, kayo, wala pa sa kasaysayan nyo na may namatay na kasapi nyo dahil sa ating pinag-uusapan?
So far, marami naman na namatay. O hindi Pero- gumaganti ang hierarchy? Hindi naman po. Kasi Talagang katulad iba, din no? ng kung anong mayroon ang kasundaluhan. Nakakaayon din kung anong batas na sinusunod ang pamunuan. So kaya itong pagdating ng BARM, malaking bagay na rin ito sa mga Bangsamoro na nagkaroon ng identity ang mga Bangsamoro Muslim sa Southern Philippines. Kaya ito lang ang panawagan natin na sana paigtingin pa ng mga leader ng Bangsamoro na matiyak ang kapakanan ng mga mamamayan. Okay. Kaya malaking bagay, malaking tulong sa amin itong Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Okay. Sige, siguro last words dito sa nangyayari na kagustuhan ng House of Representatives na i-reveal ng Vice Presidente ang listahan Ng confidential agents. ang confidential agents, kung paano kung sino sila, saan sila nag-operate at magkano ang pondong nabigay sa kanila. Ano ang inyong sentimento tungkol dyan? Ay, nakikita ko doon na ano lang talaga, pure harassment kay Sara eh. Unang-una, yung amount, kahit na 10 times nyo pa yan. Alam niyo ba, yung binibigay sa yung mga sumusukong rebel na kung saan naging effective yung na-restore yung peace and order, talagang kailangan i-develop mo talaga eh. Hindi lang hindi pwede yung ayuda lang. Kinakailangan, kung may farm doon, i-develop mo yon. At hindi lang military solution. yes. Oo, yun ang proof ng NTF-L Cup. No? Correct, Oo. Mama Lu. Ridiculously small yung charge kay Sara. Ano yan, Yung nakaka-insulto doon, bakit yun lang? Yung 125 at saka maliit yun. 600. Kung yung kabila, kung magnako, trillions eh. Kukulang pa nga yung if you want to really succeed in NTF-L Cup, kulang, napakalit ng ng amount na yan. Oo. At gusto kong idagdag dyan, Mama Lu, yung confidential fund na pinapatungkol kay Vice President Sara Duterte, yan po ay napakaliit kung ikukumpara sa pananagutan ni Bongbong Marcos, sapagkat ang sa kanya ay 4.5 billion pesos every year. Ano yan? Confidential and intelligence. Yes. And every year, last single centavo ubos. Why is not even being included to be investigated? Saan yan napunta? Mukhang yan ang binabayad sa mga trolls. Kasi ilalagay mo confidential fund, agents, pero trolls. No? Pwede nilang gawin yan. Ay, kasi talagang ang Billions. requirement lang naman ilagay sa envelope na nakasil. Kasi may tinatawag yan na COPLAN. The COPLAN is covered by IP. Not the Internet Protocol Address. IP is Intelligence Project. Under the IP is COPLAN. Case Operations Plan. Doon ang budget. So lahat ng confidential fund ay may case operation plan yan. I-discuss yan ng iba pang mga resource persons. Pero ang malinaw dyan, hindi yan pandaraya. That is a system of security, that is a system of protection, and that is a system of building up confidence na mayroong tutulong at makikipag-cooperate sa gobyerno dahil protektado ang kaligtasan mo. Hindi kay papahamak ng gobyerno. So bakit nag-i-insist sa mga kongresista? Dahil hindi nila alam ang kaseryosohan ng epekto niyan. Hindi lang sila bobo. Hindi nila alam o Talagang ayaw lang masama nilang- ang intensyon nila. Oo. Kasi they do not understand na hindi po mag-survive ang Pilipinas at ang gobyerno nito at walang gobyerno at lipunan na mag-survive kung wala siyang intelligence programs at confidential projects. Kaya very successful ang bansang Israel sa kanyang military operations kasi they spend much for confidential fund, for agents na nagre-recruit yan pati sa kalaban. Kaya nanalo yan sa 6 days war eh. Kasi pati mga general ng Air Force ng Egypt, ubos recruit. Binibili nila yan at binabayaran. At ganyan po ang kalakaran. Kaya may Mary Grace Piatos yan, may mga pangalan na alias yan kasi bumibili ng impormasyon. And that is called tradecraft and that is called intelligence protocols. Hindi yan mali. Hindi alam ng mga legislators yan? Malamang. Kung alam man nila, they try to ignore sapagkat ang intensyon nila ay palabasin na nangungurakot si Vice President. No. Using alias and using the codes ay hindi indication ng corruption. For as long as ang Commission on Audit
ay nakakakita na justified and valid at supported by existing projects ang mga expenditure sa confidential fund, yan ay tama. Okay. So yan, sa ating mga nanonood, sa taong bayan, sa mga Pilipino, sana ho naintindihan ninyo ang difference ng confidential intelligence fund, ang operations na nangyayari, no? Ang liquidation na pag sudden release of that information at yung information nabibili, ha? Sabi nila nabibili daw. You have to So pay. makikita mo na meron ring maleta syndrome sa intelligence community, kaya kailangan mag-ingat po tayo, wag po natin basta alamin. Yung mga kaninang umaga may dala pang piatos, hindi ho pagkain si Grace Piatos, operation ho ng national security ng bansang Pilipinas. At nakita rin po ninyo ang difference between a Muslim and an NPA cadre, kung paano sila rin-recruit, kung paano ang kanilang accountability sa kanilang organisasyon, at bakit minsan tumatawid. So sana po na-explain namin sa inyo ng maayos at tatandaan po ninyo, alamin nyo po ang mga bagay-bagay. Huwag lang kayo maniniwala sa isang punto de vista na klarado ang agenda. So marami pong salamat. Ito si Malu Tikia ng Talakayan ng Taong Bayan. Tandaan nyo po, may isa pang episode. Pero itong 2 episode na ito ay patungo sa aming People's Tribunal. Hintayin nyo po yon. Marami pong salamat.